Viral kamakailan ang post niya sa social media dahil nga naggamit ang BDO debit card account niya ng iba sa pag-book sa Cebu Pacific. At hindi lamang isa, kundi 6 na beses. At halos 70,000 pesos ang nalimas sa kanyang account. Itinawag niya ito sa BDO, ngunit hindi daw may babalik ang pera dahil daw legit ang transaksyon. At hindi na daw siya masasagot tungkol dito. Dahil nga sa pagkadismaya at sa laki ng pera na nawala sa kanya, ay pinost niya ito sa social media at talagang nag-viral. At nag-reach out sa kanya ang Cebu Pacific, pati na ang BDO. At ayun nga, dahil dito ay nag-reinvestigate daw ang BDO. At sa huli ay naibalik ang kanyang pera. Ngunit hindi daw niya alam kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung paano ito nangyari. BDO unauthorized transaction na nag-viral a few days ago. Gusto ko lang pong ipaalam sa mga tao na nakasubaybay dito na naibalik na po yung pera ko. At para naman po sa mga hindi nakakaalam, ikwento ko na din ng konti na noong July 28 nga po, nagkaroon ng 6 na unauthorized transaction sa debit card ko with Cebu Pacific. So, ibig sabihin, nagamit yung card ko na naibook sa Cebu Pacific nang wala akong kamalay-malay. Natutulog ako nun eh. Pagising ko, nawawalan na ako ng almost 70K. So, syempre, tumawag agad ako sa hotline para mapablock yung card at baka maubos na nga yung laman ng account ko. Pero kinabukasan, nagpunta pa rin ako sa branch para isurrender yung card at para mapalitan and ma-dispute na rin tuloy. Ang sabi ng fraud management, maghintay lang daw ako ng 15 days para imbestigahan nila kung ano yung nangyari. Inabot ng August 22, wala pa ding update si BDO. No email, no text messages, no calls. So pumunta na ulit ako sa branch para humingi ng update. Humingi ng tulong para makakonect ulit sa fraud management kasi ito na-try kong mag-dial dito sa aming landline. Hindi ako makakonect, ang hirap makakonect sa fraud management. So ayun, sumagot. Doon nila sinabi sa akin na hindi ko daw mababawi yung pera ko kasi valid daw yung transaction. Ang tanong ko, paano pong naging valid? Hindi naman po ako naka-receive ng OTP. Ang sagot lang nila sa akin, hindi na po namin kayo masasagot dyan. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-email na lang po kayo dito. So may binigay sa aking email address. Nag-email naman ako. At walang sumasagot. Wala din text, wala din call, ganun-ganun na lang yun. So syempre, 70K yun, papabayaan na lang ba natin? Inilaban ko. Ang naisip kong paraan is, i-post na lang sa social media. Total siguro may karapatan naman ako kasi ako yung nawalan. Nawalan ako eh. Hindi ko naman nakalain na yung post is mag-viral siya ng mahigit sa 50 million views. Ang daming nakarelate na nawalan ng pera. Ang dami. So doon napansin. Unang kumontak sa akin ay si Cebu Pacific. Nag-explain sila na wala daw silang nare-receive na ganung amount galing doon sa bank account ko. Kinabukasan, si BDO naman yung tumawag sa akin. Ni-report ko din na habang kausap ko nga sila na wala daw na-receive si Cebu Pacific na ganung amount. So, saan ka ako napunta yung pera ko? Hindi na nila ako masagot doon. Pero ang sabi nila is, magre-reinvestigate nga daw sila. Hindi rin nagtagal, kinabukasan, kumontak ulit sa akin si BDO at sinabi nga na mababalik na nga daw yung pera ko dahil nabawi daw nila kay Cebu Pacific. So, hindi ko na alam kung anong totoo. Ang sa akin na lang is, thank you kasi mababawi o mababalik yung pera ko. Hindi nga lang natin alam kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo. August 27, ngayong araw, na-receive ko yung exact amount ng nawala sa akin. Binalik na siya ni BDO na galing daw kay Cebu Pacific. Hindi ko na nga rin inakala na mababalik pa yung pera ko. Kaya naisip ko na lang na itulong. Naisip ko lang kung saan dapat. Sana din po yung mga iwang nawawalan ng pera, magawan din po ng paraan na ma-reinvestigate at maibalik pa sa kanila dahil hindi po ganun kadali mag-ipon ng pera. Pinaghihirapan po nila yan. Pinagtatrabahuhan, pinagpupuyatan. Paalaala na lang din po na mag-iingat po tayo. Grabe na po yung mga galing ng mga hacker at mga scammer ngayon. Nag-upgrade na sila. Nakukuha na nila yung mga pera natin na walang OTP approval. Again, para sa mga may online banking, kahit na anong bangko pa yan, dapat palagi tayong mag-iingat. Lagi nating ilalak yung card natin kung hindi naman palaging ginagamit. Yun lang po. Case closed. Ganito din ang naranasan ng isang kababayan natin Pilipina na nasa Pilipinas ngayon. Nalimasan naman siya ng higit 70,000 pesos. Pero ito guys, dahil sa Globe promo link na isinend sa kanya na legit or parang legit na galing talaga sa Globe at nakapag-sign up siya. At dahil dito ay nagamit ang kanyang account sa pag-book naman sa Cathay Pacific. I got scammed. Afternoon ng July 1, recently lang. So, kakatapos lang ng team building namin sa company. And napag-decide namin ng mga business partners ko na pumunta ng Tagaytay para magbulalo and mag-coffee. Para dun yung ituloy namin yung meeting namin for our sub-team. So,
habang nasa biyahe, papunta sa Tagaytay, biglang nag-text sa akin. Biglang may nag-text sa akin. And legit to na ang ginamit is yung Globe. Kung alam nyo yung mga nagte-text sa atin na mga promos sa Globe, diba, yung mga updates and everything, dun siya galing. And yun, sabi dun sa text is, meron akong points na mag-e-expire and i-redeem ko daw kasi mag-e-expire na daw talaga siya. So ako naman, thinking na dahil ito galing to sa Globe, kinlik ko yung link na provided dun sa text. And ayun, dinirect ako sa isang website na lumalabas dun kung ano yung mga rewards na pwedeng pagpilian. Meron dun Bluetooth headset, meron dun parang AirPods na hindi siya Apple AirPods pero something like that. And may OTG and meron pang iba. So para daw makuha mo siya, i-redeem mo yung points mo plus magbabayad ka ng 9 pesos something lang for that. So ako naman, nilagay ko yung details ko kasi ang option lang dun para magbayad is debit card or credit card. So nilagay ko yung details ko and details ng credit card ko. Ayun. Actually, nung medyo magpo-proceed na talaga ako, medyo napadalawang isip pa ako eh. Kasi sabi ko, legit kaya to? So, hindi ko pa tinotally confirm yung transaction. Bumalik ako dun sa text, dinoble check ko kung Globe ba talaga yung nag-text. And totoong Globe talaga siya guys ha. Kaya sabi ko, siguro legit naman to. And ayun, bumalik ako dun sa link, kung saan ako na-direct nung una nung link, bumalik ako dun. And I have to put yung OTP na it will expire sa loob ng 1 minuto. So, biglang may tumawag din, bago ko nga i-input yung OTP ko, biglang may tumawag. Di ko maalala kung yung sister ko or yung mother ko. Naalala ko na, sister ko. So, ina-update niya kung ano yung nangyayari sa kanila. Kasi kasama niya yung mga kids ko. Hindi kasi namin sila na isama sa team building. So, after nung call, bumalik ako dun sa link. And malapit nang matapos. Medyo nagtaka nga ako kasi sabi ko, parang patapos na. Yung countdown. Pero nandun pa din siya. So, yun. In-input ko yung OTP. And guys yung OTP, hindi siya galing sa text message eh. Para siyang disappearing message. So, ganun kagaling yung mga scammers ngayon. Alam niyo yung parang mga disappearing message na pag pinindot mo yung message na nag-pop up sa screen mo, hindi mo alam kung saan mo siya hanapin afterwards, kung sa text or something. Di ko talaga alam. So, hindi ako aware. Pero wala siya sa text eh. So, nilagay ko yung OTP na lumabas dun sa disappearing message na yun. And, yun. Biglang bigla nun sa link na hindi daw valid yung card ko for that transaction. Pero ang malupit, right after nun, eto na, biglang nag-text yung BPI sa akin na nagkaroon ako ng transaction. Eto guys, it's just a matter of seconds lang Nagkaroon ako ng transaction sa Cathay Pacific, Singapore, amounting to 77,000 plus, almost 78,000 pesos. And doon ako napaisip na, nasabi ko talaga na, shit, na-scam ata ako. So grabe, nanginig yung laman ko, hindi ko alam yung gagawin ko. Actually, papunta ako ng toilet noon eh, kasi pagkadating namin doon sa kakainan namin ng bulalo, papunta dapat ako ng toilet noon eh. As in, hindi natuloy yung pag-ihi ko. Tinawag ko kaagad si Arvin, yung husband ko. Sabi ko, baba ka dito kasi kasama niya iba namin kasama. Ganito, ganyan. And, ayun, sobrang nanginginig ako noon. Tumawag ako kaagad sa BPI. Kasi syempre, 78,000 pesos yung tumawag ako kaagad sa BPI. Pinablock ko yung card ko. And then, sa mahaba yun eh, yung usapan namin nung kausap ko sa BPI. And then, in-advise din niya ako na since ang lumabas na merchant is Cathay Pacific Singapore. Sabi niya, tawagan ko daw yung Cathay Pacific. So, tumawag ako. Medyo mahaba din yung conversation namin with Cathay Pacific kasi
yung sumagot, syempre, hindi naman siya, I think hindi siya American or something, parang Indian or Chinese. So, medyo may language barrier. Meron kaming konting problem sa, hindi kami masyado nagkakaintindihan. So, di ko masyado magets yung, yung pagsasalita niya. And, ayun, after nung call na yun, parang I was just really hoping and praying na sana ma-reverse talaga yung transaction. So, although nakakalungkot, pero since may meeting kami, tuloy lang yung meeting. We had coffee sa Tagaytay. So, tuloy lang yung meeting. Masaya that night. Sobrang daming ideas, sobrang daming plans and everything. So, that was July 1. And ngayon, 3 days after, kaya I am making this video. July 4, pag-check ko ng aking BPI app sa phone. Kasi nung mga nakaraan, siya ko yung BPI app ko, wala yung credit card eh. Kasi nga pinablock ko siya. Pero ngayon, pag-check ko ng phone ko, ng application ko sa phone, ayun, nakita ko yung BPI. And pag-login ko, nakita ko na nag-push through yung transaction. Na-credit sa akin yung almost 78,000. Hindi, 78,000 na siya actually. Kasi siguro may mga charges pa ganyan. So wala lang, ginawa ko lang tong video na to para at least malabas ko lang yung konting nararamdaman ko. Hindi ako tanga, hindi ako bobo. I'm a very vigilant person. Hindi ko alam what came into me that day. Dalawang isip na ako eh. Pero pinush through ko pa rin. Alam mo yun, doon ko na-realize talaga, trust your instinct. Trust your guts. Pagka naisip mo na wag mo ituloy, wag talaga. Napaisip ka, napadalawang isip ka, wag na. Especially sa mga ganyang scenario. And alam ko naman, maraming iba pa na mas malaki pa yung nakuha sa akin. Diba, mas malaki pa yung na-scam. Pero syempre, 78,000 is still 78,000. Medyo malaking pera pa din naman siya. I'm blessed na lang na meron akong opportunity na ginagawa na kahit papano, sabihin na lang natin, mababawi ko siya sa mas mabilis na time. Pero wala sayang pa rin talaga. So yun, I'm just posting and making this video para at least awareness lang din sa lahat. Wag na kayong magkiklik ng kahit anong link. Please, utang na loob. 'Di ba? Basta bago ka mag-push through or what, sa mga link na ganyan, tanong muna kayo. So, ayun lang, 'di ba? Yun. So, I hope this serves as a lesson and a reminder to each and every one of us. And if ever man na kagaya ko, meron ka din ganyang situation na merong nangyaring situation sa'yo na hindi maganda, it's okay na namnamin mo yung pangit na feelings, diba? Kasi syempre tao lang naman tayo. Pero at the end of the day, piliin natin mag-focus dun sa solution rather dun sa problem. Kasi wala, ganun talaga eh. Sometimes yung mga lessons na matututunan natin sa buhay natin is galing talaga siya sa masakit na pangyayari. And hindi lang kasi ito yung first time na sabihin na lang natin, natuto ako na napagastos ako ng malaki. So, ito yung sabihin na lang natin, first time na legit na na-scam ako. Pero before, meron din naman ako mga experiences na may natutunan ako na I lost a really big amount of money. Actually, mas malaki pa yung mga dati. Pero ngayon, medyo it hits just different talaga kasi nangyari siya ngayon. Syempre, yung situation ko, iba na. Tapos, naisip ko yung pera na yun, sayang. Pandagdag sana yun sa school ng mga kids kasi, syempre, hindi naman muna yung pagpapaaral. Pero again, sometimes, ganun yung mangyayari, diba? Dadating ka talaga may mga ma-experience ka mga ganung situation na you will lose money pero may matututunan ka. So, ang gastos, no, na matuto sa panahon ngayon. Pero wala. Ganun talaga. I'm not saying na it's okay. Pero life must go on. Focus na lang tayo sa solution.
trabahuhin na lang natin, hataw na lang tayo para mabalik yung nawalang pera sa atin. Pero I will still try to dispute it sa BPI and mag-follow pa ako sa Cathay Pacific. Pero kung talagang hindi na siya mababawi, well, ayun, wala, ganun talaga. Life must go on. Additional na naman to sa mga lesson learned experiences sa buhay ko. So, I know yung ibang mga kasama ko magugulat siguro pag napanood yung video na to kasi nagkita-kita kami after ng July 1. Yung iba ko pang kasamaan, parang wala naman nangyari, okay naman ako. Ganun talaga minsan, 'di ba? Minsan kahit may problema ka, kailangan talaga hindi mo siya dapat dadamdamin masyado kasi wala, meron pa tayong mga ibang kailangan gawin sa buhay natin. So, yun lang. Thank you for watching. Pasensya na kayo, walang ayos kasi talagang raw As in, ngayon lang, pagkakita ko ng application ko sa BPI, syempre, nalungkot ako. Tapos yun, naisip ko na gawin tong video na to. Dumadami na ang mga biktima ng mga ganito, kaya nakakatakot na ang pera natin online. Pero doon sa unang kaso kay Kabayan sa BDO, ay posible or baka inside job yon. Doon naman sa pangalawa, ay kailangan natin magdoble ingat sa panahon ngayon. Huwag na huwag tayo magsasign up basta-basta sa mga link na sinesend sa atin, kahit pa mukha itong legit. Pero dito sa huling kaso ay pwede pa itong mahabol ni Kabayan. Kagaya kay Kabayan na naibalik sa kanya ang pera niya sa BDO. Muli, parati tayong mag-ingat mga kabayan.